Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post. Hello Pilipinas. Hello Pinas. Payag ito ni Attorney Lorna Kapunan sa hindi niya pagkagusto kay BP Sara. Sabi niya, I certainly don't like her. Mariing sinabi ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan na hindi karapat-dapat si Vice President Sara Duterte na mamuno sa bansa. Sabi niya, she does not deserve to be heading this democracy. She does not deserve to be the next president. Yan ang sabi niya sa panayam kay Karen Davila. Iginit ni Kapunan na ang kanyang pagtutol kay Duterte ay dahil umano sa mga ginagawa nito na nakakapikto sa bansa kabilang ang kontrobersya sa confidential funds. I certainly don't like her, but not because she is but because of what she is doing to us as a nation. Babala naman ni Kapunan na kung walang magiging resulta sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo, maaring umanong mauwi ang sitwasyon sa isang kultura ng karahasan at paghihiganti. Okay. So, well, Attorney Kapunan is entitled to her opinion. Opinion niya lang yan. She's just one of the how many million voters? 60, 70 million, hindi ko na sigurado. So, kung ayaw mo sa kanya, walang problema. But it's the whole Filipino nation, yung mga voters, ang magde-decide kung magpresidente siya o hindi. Kaya, galingan ninyo na makonvict nyo siya para hindi siya maging presidente. Eh, ang problema, parang natatakot na sila na ang impeachment trial ay magre-resulta sa pagka-acquit ni BP Sara. Kaya kabado na sila. Oh. I'm sure, aware. Nakikita nila yung mga sunod-sunod na labas ng survey na nangunguna palagi si BP Sara sa lahat ng surveys. Except yung mga bayaran. Kailan kung yung mga credible, example, Pulse Asia, SWS, WR Numero, ano ito? Publicus Asia. Lahat yan, iisang sinasabi. Ang most trusted government official ngayon is BP Sara. At sa mga presidential survey, si BP Sara palagi ang nangunguna. May napanood akong payag ng founder president ng WR Numero, nakalimutan ko pangalan, na grabe ang suporta ni BP Sara. Mindanao and some parts of Visayas is baluarte talaga ng Duterte, sabi ng WR Numero. Ganon din ang sinasabi ng Pulse Asia Research Director Dr. Professor Ana Tabacunda. The whole of Mindanao and some parts of Visayas, kahit ano pang gawin na endorsement ng Pangulo, walang magagawa. Very insignificant effect ang endorsement ng Pangulo pagdating sa Mindanao and some parts of Visayas. So, ano na ngayon? Malapit na, oh. Ilang buwan na lang, mag-i-election na. So, itong impeachment trial na ito, habang wala pang nagpupunta sa Supreme Court na ipetisyon yung 16 na threshold conviction votes, talo na sila. Paano sila makaproduce ng 16? 13 lang yung majority senators na posible boboto ng conviction. Kasi ang minority, never, wala ni isa man dyan na boboto ng conviction. So ito na lang majority. So kahit boboto pa lahat ng conviction, kulang pa rin. Paulit-ulit kong sinasabi na sa minority na yan, hindi lahat boboto ng conviction. Example, si Senator ano ito?
Senator JB Ejercito and Senator Escudero, magre-re-elect ang mga yan. Kaya most likely, acquittal or abstention ang kanilang boto. Kaya, good luck, Attorney Lorna Capunan. Gawin nyo ang lahat para mapigilan nyo na hindi magpresidente si VP Sara. Demokrasya tayo eh. Dadaanin sa eleksyon. So, ito pa pala. Yung sinabi ng WR numero na head. Yung, sabi niya, yung 32 million votes ni VP Sara nung last election, 2022, it seems, sabi niya, intact pa rin hanggang ngayon. Tingin ko na lalong dadami ang boto niya ngayon pag presidente. Malalampasan niya yung 32 million votes niya noong vice president. Kasi wala siyang malakas na kalaban. Sino ang makakalaban niya? Risa Ontiveros? Kawawa si Senator Risa. Hanggang lahat na lang ng gimmick. Kumanta siya sa isang palengke sa Iloilo. Kaya si Attorney Guanzon na ang nagmakaawa. Please lang, maawa kayo kay Risa. Taasan nyo naman ang ratings niya. Something like that. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.